bakit pag sa mga kaibigan mo, ang saya-saya mo, pero pag nung anak mo yung kasama mo, parang parang bored na bored ka. Nandito po kayo ngayon, Ma'am Liza. May reklamo kayo sa dati yung kinakasama na si Opo. Patrolman Howard. Opo. Ano pong problema? Bigla na lang po siya nakipaghiwalay sa akin. Dapat po, may plano na po kaming magpakasal this October po. Isang iglap na lang po, biglang ayaw na daw niya, pagod na daw siya. Tas yun. Anong reason? Sabi lang po niya, pagod na daw po siya. Hindi po niya ako binigyan ng talaga specific na reason kung May anak bakit. po kayo. Opo, 4 years old po. Ilan taon din po kayo nagsama bago niyo kayo Po, 6 years po. After 6 years, sabi niya, pagod na ako. Ayoko na. Opo. Matanong ko lang, may asawa siya? Wala naman po, binata naman po siya. Nung okay pa kayo? Okay naman po kami dati kasi kada off pa nga po namin sa lumalabas po kami. Lagi po kaming may banding po. Tapos yun po, bigla na lang isang iglap. Pagod na Ayun. daw siya. Pasok po kayo, Patrolman. Good afternoon. Kanina magandang mga sinasabi niya. Nung una raw, okay naman daw kayo. Ready na sana kayo magpakasal, sabi niyo? Opo. This October po. This October. Nakapagpa-reserve na po kami ng mga sa venue po, sa food, Uy, sa makeup ko po, ganun. Nagaanap na lang po ako ng gown. Tapos dapat po magbubuk na rin yung ate ko nun pa uwi, galing UK po. Tapos yun po, sinabi ko na hindi natuloy. biglang natakot si Patrolman. Umatras. Siguro po. Regarding po kasi doon, ako na lang po talaga yung napagod. Bakit Siguro. po kayo napagod sa relationship Um, ninyo? Hindi ko naman sinasabing nagkulang siya sa akin. So hindi siya nagkulang? May sa pagiging magulang siguro sa bata, never siya naging kulang. Siguro na pressure lang po talaga ako dun sa... Kasi... tinatanong na rin siya ng magulang niya kung kailan kami magpapakasal. Bilang partner, naintindihan ko naman yun. Baka iniisip niya na hindi ko sila kayang panindigan. So, ako as partner, nagbigay din ako ng assurance dun sa side niya. Parents niya. Hmm. Anong reason? Ready na, tapos sabi mo walang pagkukulang. Bakit bigla po kayo umatras? Meron po bang third party? Wala po. Sinisigurado ko po. Very good. Nice to hear. Yes. Then, bakit po bigla na lang kayo umatras? Nakaka-stress po ba yung pagkakaroon po ng partner? Hindi naman sir kasi wala po talaga siyang sariling desisyon eh. Nakaasa siya dun sa kung anong sabihin ng side niya. Kamag-anak niya. Yun na po. Hindi na po ako para mag-specify. Oh, sige. So, ibig sabihin, nakikialam sa relationship niyo. Yes po. Is it the parents? Particularly sir. Okay. Mali po yung sinasabi niya, sir. Nung buntis yung anak ko, sabi niya, magpulis lang daw muna siya para hindi siya mahirapan pagpasok pagkapulis. Pagkatapos niya mag-graduate, pakasalan na daw niya. Pero naghintay kami ng 4 years. Hanggang ngayon, hindi namin siya tinatanong kung kailan niya pakasan. Hindi kami nagpursigi sa kanya. Pero pag doon na yan sa bahay kasi palipat-lipat yan sila sa kanila at saka sa amin. Pag nasa amin siya, sobrang entertain namin sa kanya. Wala siyang masabi. Pero nung bigla lang nga siya ganun nga nagdesisyon nga na sawa na daw siya. Pero tanungin mo siya kung ano bang prinesyo namin sa kanya. Kasi kung pinrenesure po nila kami, di naman po siguro kami aabot ng ganito po, ng halos magsi 6 years po, na hindi pa po kasal. Kasi yung iba naman po, pagkabuntis ng babae, pinapakasal na po agad, di ba? Tama. So parang yung magulang ko po, sabi nila, mag-decide kayo kung gusto nyo magpakasal, di namin kayo pipilitin kung kailan nyo gusto. Sir, para maging fair tayo, Yes, kasi sir. nabanggit mo, nakikialam yung kanilang kamag-anak, tapos particular na yung parents, you have to tell, pulis ka pa man din, Yes sir. matapang Yes, sir. ka dapat. Yes sir. Yes sir. Nandito na siya ngayon, harapan. Sabihin mo sa kanya kung ano yung ginagawa nilang pakikialam sa inyo at isa sa mga dahilan kung bakit ikaw ay umatras. Kasi may mga point na pag nag-uusap kami, pag sinasabihan ko siyang bumukod na kaya tayo. Kasi ang lagi niyang sinasabi sa akin na hindi ko kaya, hindi pa namin kaya kasi nga wala akong sapat na income. Yun kasi yung nakikita niya sa akin eh. So actually nakabukod naman kami. Hindi naman pala, so iba nang tinitira nyo. Yes po, doon sa side ko na po, dito na po sa Rizal po. Ayaw niya na magbukod kayo. Gusto niya pero malapit pa rin sa puder ng parents niya. Kasi po wala pong maiiwanan doon sa anak namin. Kumbaga kung malapit po sa side ko, pwede pong iwan doon yung anak namin kasi pares po kami halos stay in sa work.
Kaya yun po yung pinupunto ko. Tapos sabi ko, kung gusto naman niya na na kunwari maging full-time mom po ako, pwede naman sana. Kaso nga lang, hindi po sasapat yung kita namin dalawa. Kasi pares naman din po kami na na nagsusupport pa sa family namin. Pares. Ayun naman pala, sir eh. Yes, So sir. tumutulong siya in a way, hindi siya Yes, sir. pabigat. Gusto Hindi- niya magtrabaho, Yes. pareho kayo stay in doon sa work nyo, dapat may pag-iwanan yung Yes po. baby nyo. At dito papasok yung parents niya na para alagaan yung anak nyo. Yes po. So wala ko nakikita masama doon. Baka kasi ang iniisip niya, hindi ko kayanin. Kasi yun lagi yung thinking niya sa Pero akin. sinabi ba sa kanya na huwag ka na mag-work? May times po na nagsabi na ako sa kanya. Kaya lang ang sinasabi niya kasi, sinusuportahan nga daw po. Kaya sabi ko, sige, kung respect naman po yun eh. Kasi gusto niya rin makatulong sa family. But ang sinasabi ko kasi, kung mag-uumpisa tayo as a family, sabi ko po, is dapat mag-establish muna tayo ng para sa atin na lang muna siguro. Hindi ka naman nakikipag-usap sa akin pag may problema tayo, 'di ba? Bigla mo na lang ako hindi kakausapin. Kasi iba nga yung ugali mo, Liza, na pag hindi mo rin ako naintindihan, parang... Kasi di mo pinapaintindi sa akin, di ka nakikipag-usap sa akin. Sa tagal natin, never ka pa naman nakipag-usap pag may problema tayo eh. Magiging okay kami kinabukasan nang wala man lang kami napag-uusapan na dapat kasi ganito. Ma'am, Wala pong nagger ganon. ka ba? Hindi po, hindi nga po ako nagbubunga nga sa kanya eh. Parang pag may gusto ko sabihin sa kanya, hindi ko po malabas kasi ayaw niya nga din po makipag-usap. Kaya parang sinasarili ko na lang po. Siguro, ganun lang po talaga ako. Hindi po kasi ako pala express talaga. Galing din po kasi ako sa broken family. So, hindi ko rin na-express sa magulang ko yung nangyayari sa akin. Sir, hindi ko pa rin talaga ma-gets na hindi naman pala siya bungangera, hindi siya nagger, Apo. hindi siya pala imik. Actually, ang gusto ng maraming lalaki, yung tahimik lang, once in a while magsalita, hindi yung daktak ng daktak. Apo. Yun yung pangarap ng maraming lalaki. Yes po. Siguro yung acts of service lang po. Pag kami na lang tatlo sa bahay, yung uniform ko nga po, hindi niya may plancha eh. Seryoso. Sa papasok po ako na umaga, alis po ako ng bahay na walang kain. Kakain na lang po ako sa opisina kasi wala po nag-aasikaso sa akin. Bukod, kahit nandun siya, tatay ko na lang po yung nag-aasikaso sa akin. Luluto. Kasama po namin yung papa. So anong gusto mo sanang gawin niya? Maglabas siya, magluto, Maasikaso lang po magplansya? ba ako bago ako pumasok? Kasi po parang hindi ko po ma-feel na kami, isang pamilya. Kasi nga po hindi kami nakabukod. May kasama pa rin po kami sa bahay. Yun po yung sinasabi ko sa kanya. Tapos, ayan po, di ba sabi niya, yan daw yung gusto niya. Pero never naman po niya ako kinausap na, Mami, dapat kasi ganito, Kinausap Minsan kita dyan. kusa yun eh. Pakita Opo. mo yung papel mo bilang gina ng tahanan. Sa lang po, hindi ko po siya maasikaso. Pero kasi syempre, inaasikaso ko din po yung anak namin. Wala kayong Na katulong. po, wala po. Pero nag-aasikaso po ako sa bahay. Pero yung sabi niya po na papasok siya ng walang almusal. Eh, hindi naman po talaga siya nag-aalmusal. Tapos yung papa niya, madalas po, papa na niya yung nagpa-plan siya ng uniform niya. Sir, ganito yan, pareho kayo may problema ka rin. Yes po. Intindihin mo rin siya dahil siya ay nag-work. Pareho kayo Yes nag-work. po, na-understand ko naman po yun. Kung sir. sasabihin niya, I'll expect also from you, nalutuan mo rin ako. Mag-expectan kayo sa isa't isa. Yes po. Expect ko rin na lambingin mo ako, hindi mo ako nilalambing. Ganon din ang expectation niya sa'yo. Yun nga sinasabi ko, pareho kasi kayo nagtatrabaho. So you cannot demand a lot from her. You cannot expect a lot from her. The same manner, she cannot expect a lot from you. Dahil pareho kayong working. Now, in this case, nandiyan pala si father-in-law, yung si papa mo, at yun ang papel ng papa mo na tumulong, na maglaba, magplansya. Like me, nung magkasama kami ni Jocelyn, wala kami kasambay. Yung mother-in-law ko, sinalang. Siya naglalaba, siya nagpaplansya, lahat. Yes, po. Nung hindi pa kami masyado maka-afford ng kasambay. Yes. Yung mother-in-law, yun ang papel ng papa mo. So do not expect anything from her. Ganun din ako, hindi na ako nag-expect kay Jocelyn kasi yung mga gagawin sana niya, ginagawa ng mama niya. Wala siyang kasalanan doon, sir. Opo. Plus, alaga pa kay baby. Opo. Buti po sana kung pag-off ko, gumagala lang po ako. Gusto ko po nasa bahay nga lang po ako kahit inaaya po ako gumala kasi parang para sa akin, quality time na namin yun eh. Ayun. Todo asikaso. Ako wala akong nakikita mali doon, sir. Wala talaga. Promise. Pero parang siya pa po yung galit na galit sa akin. Pinaalis niya po ako sa kanila. O baka naman, sir, tulad ng iniisip ng ibang manetizen, Papo. baka meron ka na nakita sa labas dyan. Alam mo naman, sir, kasi mga pulis, talaga namang habulin din yan ng mga chicks. Lalo na po sa inyong posisyon, maganda po yung trabaho nyo. And aminado naman po ako dati na nagkaroon ako ng estado na ganyan, na nagkaroon ako ng third party. Aminin ko na po, para baka hindi niya po sinabi sa inyo. Meron po akong naging issue kami na ganyan. Dito sa assignment ko po nung
Oo nga, Training po. sabi ko sa iyo, nangyari noon, pwede mangyari ulit ngayon. Pwede po pero see? ako po wala po talaga. Well, kaya nga sir, Yes, sir. there's a possibility na nangyayari ulit yan ngayon kasi hindi ka lalamig ng basta eh. Yes sir, yes sir. See, ikaw may problema, dito lumitaw na, ikaw pala talaga. Hindi ko po pinalam sa magulang ko yung about to kasi ayoko po masira yung image niya po sa kanila. Ayun lang din po nalaman ng papa ko. Hindi ko Oh po sir, sinasabi napakabait sa kanila. ng girlfriend. Kasi ayoko po na masira yung image niya sa kanila. Pinoprotektahan mo yung image niya. Opo, kahit palagi po kami nag-aaway, alam po ng magulang ko okay kami. Meron nga, sir, na kuan, sa kanya nga, sinisiraan niya yung misis ko. Nga, ang bait-bait naman ng misis ko sa kanya. Pag pumunta yan sa bahay, sobrang asikaso siya. Tapos, makita mo sa mga chat niya nga, paninira sa misis ko. Kaya, ganun siya. Ano papa yung sinabi ko dun sa kay Liza? Yung, kuan, nagpabuyo ka naman sa mama. Totoo naman po kasi ilang desisyon na yung ginawa ni Liza na nakabase lagi sa inyo. Hindi naman po ako para magsalita ng hindi ganun. Kung hindi ko alam naman po ni Liza yan eh. Alam naman po niya yan kung ano yung issue namin pagdating sa decision making namin sa amin dalawa. Sabi ni ate ganito, sabi ni kuya, sabi ni mama, may mga ganun kasi lagi papa. Kaya ako, iniisip ko kung sakali kaya na magtuloy kami, ganun pa rin. Kaya nga sir, ito yung sinasabi ko. Communication is very Yes po. important in any Yes po, relationship. Kailangan maging open kayo sa isa. Pag ititago nyo yan, nagtatahimik kayo, yan ay lalaki ng lalaki hanggang sa sumabog na. Ilang beses naman nating sinabihan kita na magdesisyon ka naman na para sa'yo. Sinabihan naman Ano ba kita yung mga dun. desisyon na yun? Kailangan ko pa ba? Ang dami. Hindi, pero alam mo yung sinasabi ko na lahat ng desisyon mo nakabase sa side mo. Bakit may masama ba silang sa atin? Yun nga, ang sinasabi ko lang, para sa atin, mag-decide ka naman ng para, na ikaw lang. Ano yung major nangyari sa pagsasama nyo na nag-decide siya labag sa kalooban mo because na-influensya lang ng parents niya? Magbigay kang sample. Hindi mo matanda na, no? Hindi ko pa Kasi wala eh. Hindi mo makalimutan yon. Sige po. So, wala. You're just making things up. Sige. O, see? Huli ka. Third party, yan yung sinisigaw ng mga netizen. Marami nga dyan sa ating mga asawa, magkasintahan, nagtitiis sa hirap sa ginhawa. Sakripisyo, tiis. Napakababaw sir ng problema nyo. Napakababaw. Nagsawa ka na siguro kay ma'am. All of a sudden, may nakita kang bago dyan. Yun. Mahal mo yung anak mo. Ilan Ay, taon? sobra po. Sobra po. So, alang-alang sa baby ninyo, ilang taon? 4 years old po. Ayaw mo pagbigyan ng second chance. Magbubukod kayo at pagkatapos, pag-usapan nyo kung ano yung mga kamalian ninyo, kayo lang muna ang dalawa. Then, in the middle, you will reach an agreement na win-win solution Apo. para sa inyong dalawa. Payag ka. Pwede naman po. O, ano naman pala. Ma'am, Hindi na po. ayaw mo na rin sa kanya. Pagod na po ako kasi lagi po siyang ganyan. Akala ko pupunta po, rito, gusto mo makipagbalikan. Hindi po, kahit sa sustento na lang po. Yung kasal po namin ngayon, pangalawang beses niya na po yan na aya sa akin po. Tapos palawang cancel. Opo. Ay, naku. Wala na daw siya ibang kilalang kamag-anak ng anak ko, kundi ako lang daw po. So yung magulang ko po, di niya na po kilala yan na kamag-anak po ng anak ko. Parang tinatakwil na niya. Opo. Kasi kaya nga po siya nagalit, kaya po niya ako pinali sa kanila nun eh. Kasi pinasundo ko po sa magulang ko yung anak namin sa kanila po. Tapos hindi ko po siya nasabihan nun, nasusunduin. Tapos doon po siya nagalit. Doon niya po ako sabi niya umalis na daw ako. Well, Hindi ko sige daw siya ma'am, sinasabihan. hindi pala yun ang purpose po na pumunta rito para magkabalikan kayo. Yung purpose mo pala para sustento sa bata. Opo. Madali yun. Pwede natin gawa ng paraan. Pwede tayo umakit sa kamkrami to make sure na Yes. yung kung ano yung narapat na support and then isa salary deduction sa kanya na monthly may darating sa inyo. Punta tayo sa kamkrami. Kinausap ko Doon na tayo po kasi dyan about sa sustento. Ang sagot niya, kinuha ko daw yung anak ko, tapos pag daw kunwari na short ako, daw ako siniswerte, kukunin ko daw yung anak ko, hindi ko daw kaya mapanindigan. Okay. So split na kayo. Pareho kayo may trabaho. So mag-aambag kayo pareho ng certain amount para sa pagpapalaki ng anak nyo. Yes po, yes. Yun. Hindi pwede naman puro siya na lang. Sa akin lang po. Yun. Kalkulin natin magkano ba pangangailan ng bata. Renta, lagay natin dyan. Electricity, tubig, and then pagkain, diaper, vitamins, etc. And then hati yung sa gitna yan. Okay sa'yo. Opo. Okay sa'yo. Opo, wala pong problema. Basta pagdating sa anak ko, hindi po ako magdadamot. And then, yung sustento mo, dadaan namin sa kamkrame para hindi na siya araw-araw tawag sa'yo na habul-habulin ka.
tapos na. Pero sayang, ano? Lesson learned from everybody na people will learn something from this. Umpisa kay Mrs. Ano po sa tingin niyo yung mga red flag na medyo hindi na maganda ang relationship? Dapat mag-usap na talaga. Pag po wala kayong communication sa isa't isa po, yung kahit alam nyo naman po may problema kayo, pero di nyo po pinag-uusapan. Kasi yun lang naman po, hindi naman po siya namimisical or ano po, kahit mura po, wala naman po eh. Ay, very good. Ay, saludo ako sa iyo dyan, Thank you, sir. Thank you. Thank you. Kaya naman, patrolman, ano nakikita niyong problema? Yun lang din po siguro. Kulang din siguro ako sa communication din talaga. Kasi lumaki nga po ako na ganun ang sitwasyon ko. Doon kasi ako nagkulang din. Communication talaga. Kaso nga po, naranasan niya na nga po, tapos paparanas niya pa po sa anak niya. Yung broken family. Even in your work as a policeman, Yes po. paano yan kung tatanungin ka ng boss mo, hindi ka mag-imik? Siguro pag nasa bahay talaga, sir, ganun lang Teka po. muna. So, iba yung pag sa work ka, maging open ka palagi sa Yes mga po, problema. sir. Yes po, sir. Yun naman pala, kung kaya mong gawin sa work, why not sa home? Para ma-protect mo ang trabaho mo. Dapat maging open ka rin pagdating sa bahay mo para ma-preserve mo yung samahan nyo ng family mo, mabuo yung family. Broken home ka na, di ba? Yes, sir. Para hindi na maging broken home. Ito lang para ma-advise ko sa'yo. Yes, Sa susunod, magkakaroon ka rin panibagong relationship for sure. Yung nangyari dito, para hindi na mangyari, maging open ka na. Huwag mo na hintayin na lumaki. And then, of course, yung mga in-laws, huwag makikialam. I'm very lucky na yung mother-in-law ko napakabait. Never ever nakikialam. Tumutulong pa, nagbibigay pa ng pera, namimigay pa ng kotse. O kaya, I'm very lucky. Tapos ang problema. Tayo, okay na sa'yo. Opo. O, di ba? Oo, nagmano pa si sir. Bakit pag sa mga kaibigan mo, ang saya-saya mo, pero pag kami nung anak mo yung kasama mo, parang parang bored na bored ka. Parang kaming dalawa lang nung anak mo yung nag-uusap, tapos ikaw tinitingnan mo lang kami. Pero nung kasama mo yung mga kaibigan mo, sobrang saya mo, ang dami mong nakikwento. Sir, gusto mo sagutin yun? Hindi na po siguro. Hindi na. Akong sasagot. Maybe he's not ready yet to have a family. Nung isang araw nga po magkasama kami, bigla po siya naiiyak. Sabi niya, Mami, namimiss ko si Dada. Pero darating ang time, ready na siguro siya for now. Diba? Buti na rin, hindi kayo nakasal. Yun po yung lagi niya sinasabi. Buti na lang hindi ko sinayang yung panahon ko sa'yo. Buti na lang di tayo nakasal. Sa akin niya pa po sinasabi yun. Kasi kung halimbawa kasal kayo, bigla siya tumalikod for whatever Ayun reason. po. Nakatali ka hanggat di kayo na anak. Diyan agad pumapasok yung divorce. Again, I'm in favor pero meron akong reason. Isa sa mga reason to, sa mga experience ko sa programa for the past 20 years, nakikita ko, dati sobrang against ako sa divorce. And then through the years na nagkakaroon ng ganitong klaseng problema na presented to us, naunawaan ko kung bakit marami rin taong gusto na yung divorce